Admar. Opo. Attorney, si Admar po ito. Dito po sa Day 14 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, naging malinaw po ba, lalo na po sa pagpepresenta ng prosekusyon, pagtatanong ng prosekusyon, doon sa witness po, na merong nagawang mali na maituturing na impeachable offense ang Vice President po, Attorney? Well, premature pa sigurong sabihin yan, Admar ba? Admar? Opo, opo, Attorney. Yes, sir. Premature kasi kung sa maliwanag na presentation, maliwanag naman yung presentation. Pero kung whether they were able to establish yung uh, guilt, depende yan sa ebidensya rin na lalabas on the part of the defense. At saka depende sa evaluation ng mga judges. Kaya still premature. Ang importante siguro dito ay naintindihan nating lahat kung ano ang ginagawa nila. Mukhang dito sa bandang huli, mas klaro na ang exchanges ng mga lawyers. Doon sa earlier part, mas marami yung mga debate eh. Pero dito sa later part, mukhang mas mahinahon ng mga lawyers doon sa both sides, defense at saka prosecution. Opo. Attorney, aminado po ang witness kanina na si Del Campo na diretso na siya after niyang mag-audit, naglabas siya ng audit observation memorandum, tapos hindi na siya dumaan sa notice of suspension, diretso na siya sa notice of disallowance dahil nang malaman niya na meron na daw paglilipat ng pondo na nakita daw niya na illegal, improper at violation daw sa Joint Memorandum Circular number 15, hindi na siya dumaan sa notice of suspension, inamin po niya at diretso na sa notice of disallowance. Ito po ba ay maituturing na parte ng due process? Pwede bang lumaktaw dito? Kasi inamin niya na hindi na pinaliwanag at binigyan na agad ng 6 na buwan para umapila rito. In fact, hanggang sa kasalukuyan saklaw pa ng 6 na buwan ngayon. So kumbaga wala pa talaga silang pinal na observation or report or rekomendasyon ukol nga po dito sa confidential fund po ng pangalawang Pangulo. Well, judgment call kasi ng mga auditors yan eh. Kung ano man ang pagkukulang nila, it will be an administrative offense. So kung mayroong suspension, hindi naman nangangahulugan na wala ng pagkakataon ng respondent o yung ino-audit na mag-submit ng additional evidence. Kasi parang continuing palagi yan hanggang masatisfy yung requirement ng paggastos. So, ang issue more or less dyan would be whether yung paggastos is sufficient to convict the Vice President. Kasi ang nature naman ng confidential fund eh, ang confidential naman lang dyan, Admar, yung information na nakalap at saka confidential din yung sino ang informant, confidential din yung relasyon ng informant saka kung sino ang handler niya, at saka confidential din yung evaluation ng office doon sa information na ibinigay ng informant. Pero yung paggastos naman ng confidential fund, dalawang school of thought yan. Discretionary nga yung because yung halaga ng i-disburse mo would be commensurate doon sa information na makukuha mo. So, maaring sa tingin natin malaki, pero critical naman yung information that would lead to something that will prevent a bigger
catastrophe o damage o a bigger na perwisyo sa bayan, kung ano man ang halaga yun, palagay ko sufficient na. So these are all matters na nasa pag-decide na ng ating impeachment court. Opo, pero attorney, nakikita niyo po ba na sapat na yon para magkaroon talaga ng impeachable offense ang pangalawang pangulo? Noon going pa pala ang proseso doon sa tinatawag na due process sa pag-comply doon sa mga hinihingi ng COA po, attorney. Yung paghingi kasi ng COA, sa tingin ko, whether there is some kind of lapses on the part of the Office of the Vice President or in the part of the COA, ito yung small issue yan. Kung yun lang ang pagdidibatihan, bakit pa tayo nagpunta ng impeachment? Di ba? Ang issue talaga dyan is was there a prudence doon sa paggastos doon sa sinasabing confidential fund? Yung bang ginamit mo, gumamit ka ng missile kung pwede mo namang gamitan ng rifle. So these are a judgment call on the part of the Senate court, impeachment court, yung senator judges. Opo, kasi nung nag-clarify din si Senate President Chis Escudero kung nahinga na ba sila ng paliwanag o apila, inamin ng witness na wala na kahit na kasi wala ngang inilabas na notice of suspension, diniretso na sa notice of disallowance. Now ngayon po, ang ini-invoke naman itong witness lagi ay yung nakasaad po sa memorandum circular, joint memorandum circular ng COA at DBM na 8.3 kung saan kung bigo daw ang accountable officer na mag-liquidate ng any public funds for which he is accountable upon demand by the only authorized officer shall be a prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. At kinukot nga dito ang Antonio Martinez versus People of the Philippines at Sandigan Bayan. Kung ihahambing po itong example po ng sa Joint Memorandum Circular na kaso po sa sitwasyon ni VP, maituturing bang magkapareho ito po, attorney, considering ito, sinampahan na siya ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan po, attorney, sa kanya, hindi pa nga tapos yung proseso po, attorney. Well, yung pagsasampa siguro sa Sandigan Bayan, kung hindi pa tapos ang proseso, that is a good defense sa Sandigan Bayan. Ang sa impeachment kasi yung kabuuan hindi yung isang instance lang Yung isang instance pwedeng specific offense yun Itong impeachment is broad kasi hindi naman legal proceeding ito kundi political proceeding using judicial procedures. Ang hinahanap dito nagkaroon ba ng katapatan on the part of the Vice President sa pag-handle ng funds. At hindi natin pwedeng husgahan ng Vice President until nag-present sila na ebidensya. They have to present evidence na halimbawa, hindi sila binigyan ng pagkakataon na makapag-presenta ng additional evidence para masatisfy yung requirement ng COA. Bakit hindi sila binigyan ng pagkakataon? So sabihin nila na gusto namin mag-presenta evidence pero hindi kami binigyan ng pagkakataon. That will be very fatal. At palagay ko, that will be point in favor of the Vice President. Kung i-establish niya sa kanyang defense. Sabihin niya, meron kaming ebidensya, di kami binigyan ng pagkakataon, at ito ebidensya namin. Present nila doon para maging maliwanag.
Opo, Dean, good evening. Si MJ po ito. Sir, marami po nagtatanong dahil kanina napaamin po no, yung naging witness, ikapitong witness po sa nagpapatuloy po na impeachment trial na on appeal pa ang OVP sa Mother Commission, sa Mother Commission on Audit, doon po sa notice of disallowance. Tapos, bakit raw diniretso sa impeachment, on appeal pa? Wala pa namang sinabi yung Mother COA mismo. Dean, anong tingin mo doon, sir? Magandang small victory yan on the part of the defense. Magandang point yan. Kasi later, pag nagkaroon na ng summation yan, sasabihin ng defense na falsus in uno, falsus in omnibus, no? So, kung may mali dito, mali doon, baka mali lahat itong accusation na ito. Yun a matter of defense. Maganda na nakuha nila yan, but alam mo, pag depensa ka, you gather small victories, but you won these battles, pero ang pinag-uusapan dyan, will you win the war? Opo, at saka sir, no, day 14 ngayon, yung day 13 last week, sa questioning po ni Senator Judge Ping Lacson, doon kay Attorney Wamil, tinanong niya kung meron bang sapat na security clearance itong si Wamil, dating COA-ICFAO State Auditor, to audit yung information dahil nga confidential intelligence funds yung kanyang sinusuri. Ang ginagawa raw po kasi, hanggang papel lang, paper audit lang, no access to information with security clearance doon po sa dynamics ng pinagamitan ng pondo. Anong tingin mo doon, sir? Kasi naulit po yung istorya sa litaw nitong bagong COA-ICFAO na pumalit kay Wamil ngayong araw na audit, paper audit lang ang ginawa. Walang access po, walang security clearance doon po sa impormasyon to appreciate much more doon po sa intel or confidential information na pinagamitan po ng pondo. Dean? Dalawang mukha yung sinasabi mo, MJ. Opo. Tama si Senator Lacson na kung wala siyang security clearance, he cannot go deeper dahil wala siyang security clearance. At saka yung sinasabi ko kanina, that is really the very nature of confidential. Protektado yung information yun, sir. So kung wala siyang security clearance, he cannot go into that piece of information received as a result of the use of the funds. At hindi lang yung piece of information na yun na nakuha, kundi yung kung sino yung informant, ano ang relasyon ng informant doon sa handler niya, at saka kung ano ang evaluation ng office doon sa information na na-receive. Kung wala kang security clearance, you cannot go into that. Tama si Lacson doon. Pero ang issue, ang kabuuan nakikita ko, and this is I think na pag-aralan natin at pag-aralan ng defense, yung issue ng handling of the funds. Kasi yun ang issue dyan . Hindi yung small details about clearances, dahil definitely hindi niya pwedeng tignan at wala siyang access doon, kundi kung ano lang ang paper na nasa kanya. Halimbawa, paper ng resibo, acknowledgement receipt, paper ng kung ilan ng kamatis na nabili, kung ilan ng saging na nabili. Right niya yun to check. Kung sinabi nilang ginamit namin sa pagbili ng mga tissue, right niya yun. But ano ba yung informasyon na yun, hindi niya pwedeng tignan yan kung wala siyang security clearance. Yung sinabi ni Lacson na yun, tama yun, pero hindi really talaga relevant doon sa sitwasyon, sapagkat hindi naman at stake hindi naman question si Wamil doon sa kung alam niya o hindi yung information na nag-gather. So kailangan yung pag-aralan ng gusto ang diskarte ng defense. Kasi kung magkukonsentrate sila doon sa small things na yon, baka mawala doon baka they will just win the battle but not the war.
Opo, tsaka sir, ginagawa nilang big deal no yung paggamit ng pseudonyms ng mga informant ng OVP. Illegal ba 'yun, sir? Yung paggamit ng alias? In fact, gustong ipasampina no ng PROSEC itong nagngangalang Mary Grace Piatos din. Well, palagay ko, yung ang sinabi ko kanina, part ng confidentiality yun, MJ eh. Di ba? Sabi ko yung piece of information, kung sino yung informant, kung sino yung handler niya, kung ano mga relationship nila. Part yun doon sa sinasabi ko. Yung piatos-piatos na yun, I don't think it's relevant o kaya it is damaging. Maganda lang sa soundbite yon. Piatos, di ba? Para niluluko nila yung mga tao na hindi nakakaalam dito sa mga sa nature nila. Ordinarily, kung hindi confidential fund na yan, mali yun. Kasi you are parang nagbibigay ka ng information na mali, false information. Pero the nature of a confidential information is talaga itatago mo yan kasi nagsasubmit ka na audit eh. Kaya nagsasubmit ka ng audit dahil niya-justify mo yung halaga na ginastos mo. Pero hindi mo nang pwedeng ibunyag kung si Mar ba yung informant mo, si Amado Valdez ba yun? Si MJ ba yun? Si Daniel ba yun? Daniela ba yun? Hindi mo pwedeng sabihin yung tunay na pangalan nila. Sasabihin mo, Piatos, Iyala, Bensek, yung mga nasa tennis ngayon, pwede yun. Matatawa yung nakikinig. Sasabihin nung nakikinig na hindi nakakalam dyan eh. Mukhang mali yung sinasabi. Pero yun, tama yun as far as reporting of confidential information is concerned. Po, Dean, sa inyo pong monitoring no sa nagpapatuloy po na trial, ang hinahanap kasi dito may ninakaw ba ang Vice President no sa Kabanang Bayan mula po sa confidential funds. Ano tingin mo, sir? Meron ba doon po sa himay no ng PROSEC paglalahad po ng depensa? Hindi ko nasundan lahat yun, sir. Hindi ko nasundan lahat dahil tinignan ko lang yung mga critical points eh. Kaya sinasabi ko na tama ba na kulikutin ng impeachment court yung detalye ng mga informant? Hindi dapat. Kasi nga, yun ang nature ng confidential fund. Pwede lang gawin yun kung meron silang clearance, di ba? Yung sinasabi ni Lacson, clearance. Pero yung halaga sa akin, immaterial eh. Kung anong kailangan mong gastusin para magtagumpay yung mission mo, gastusin mo. Ando doon lang yung makikita mo kung balansyado ba ang paggamit mo. Kung may konting excess, may mga allowances naman konting excess kasi di mo naman siguro pwedeng i-report yung nakasakay ka sa sasakyan pero kailangang dumaan ka sa isang lugar para bumili ng personal mo. Kung ini-report mo yun, sa akin, justifiable yun dahil nasa mission ka eh. So, yung halaga would be decided kung tama o hindi depende sa pag-handle ng depensa na yun. And siguro din by the outcome no ng operasyon kasi kanina na-establish din na yung pera nga ng OVP ginamit sa surveillance. Halimbawa magkakaroon po ng mga event ang OVP halimbawa sa isang probinsya sa Visayas. Tapos pupunta doon ng VP. So na-establish na nagsasagawa talaga sila ng surveillance, bumibili ng impormasyon para hadlangan anumang threat na mag-occur pag nandun na ang second highest official of the land. Pero sabi ng auditor, parang hindi pa raw, kasi nakalagay daw doon sa resulta, no untoward incident. Hindi pa raw yun pruweba na sapat, kailangan pa raw ng resibo, ng papel para patunayan na yung impormasyon nga na
ay legit na binili gamit po yung confidential funds ng Estado. Ano tingin mo doon, sir? Masyadong technical yata itong naging talakayan. Ako ang defense dyan at inamin na niya yun, tatahimik na ako, sir. Hmm. Pag-present ako ng ebidensya, pagdating sa information, doon ko ngayon ididiin niya. At this point in time, kung ipo-point out ko yon, baka mamaya makagawa pa ng damage control yung prosecution. Yung bang, ang style mo dyan kasi dyan sa trial, sir. Lawyer ka, di ba, MJ, o no? Hindi sir. Ako po ay ordinaryong mamamayan lamang po. Hindi, maski lawyer, ordinary mamamayan tayo lahat. Sabihin, ang trial lawyer, kailangan poker face yan. Pag naglalaro ka ng poker, hindi mo pinapakita na malakas ang kamay. So, yung mga ganon, hindi na ako kikibo yari ka dyan, sasabihin ko. Pero, well, anyway, lang naman tayo. Meron tayo, kaya siguro may karapatan tayong mag-speculate. Pero, good point na ng defense yan, lalo na kung may mga evidence. So, tama ka doon na yun dapat na thought process nila. Pero kung ako yun, sa trial, hindi ko na ipo-point out yun. Pag inamin na niya. At yung iba namang strategy ng defense, so far maganda. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Dean. Thank you, sir.